Zoe's POV. Kailangan mong makuha ang combination ng vault sa opisina ni Desmond, pati na rin ang password para mapasok natin ang kumpanya. Ani Lucas sa akin habang kumakain kami ng dinner sa isang restaurant. Masyadong mahigpit ang security system, kaya hindi natin yung basta-basta mapapasok. Unless, makakuha mong lahat ng password. Nasa notebook na green ang lahat ng password ni Desmond. Sagot niya dito habang ini-slice ang steak. Papasukin ko ngayong gabi ang bahay namin para makuha ko ang green na notebook na yon. Sinalinan siya sa baso ng red wine ni Lucas, saka nagkapag-cheers sa kanya. Ngayon pa lang, gusto ko nang i-celebrate ang pagkapanalo mo, Zoe. Look at you now. Sino mag-aakalang nalampasan mong ginawa sa'yo na lalaking yun? Hindi ako basta-basta papano ng ganun lang. Aniya sa lalaki, saka napakuyom ng mga palad, habang inaalala ang lahat ng pangaaping dinanas niya sa mga kamay ni Desmond. Sa palagay mo, alin ang mas masakit? Yung makita nilang buhay ako or yung malaman nilang zero account na yung bangko nila? Or pwedeng pareho, hindi ba? Aniya mo rito. Ang mas masakit, kuhanin mo ang loob ni Desmond. Paibigan mo siya, kagaya na ginawa nitong pagpapaibig sa'yo. Gawin mo ang lahat ng paraan para maagaw mo to kay Sofia, habang unti-unti mong pinapabagsak ang karir nito at ninanakawan ng kumpanyang pinapatakbo nito. Then, saka mo siya iwanan kapag walang-wala na siya. Mukhang expert ka sa pagtotorture ng tao emotionally, ha? Hindi siya sinagot ni Lucas. Sa halip ay tumingin lang ito sa malayo na waring may naaalala. You have to be smart or else lalamunin ka ng kalaban. Paatalasan ng isipan ng labanan para makasurvive sa mundong to. Kung mabagal ka, tatalunin ka ng mga sakim at ganid. Anito sa kanya. Kung magsalita ka, parang ang dami mo ng pinagdaanan na. Hindi naman tayo gaano nagkakalayo ng edad. Siguro matanda ka lang sa akin ng 5 years. Bata pa lang kasi ako, sinanay na ako ng parents ko maging matatag. Hindi nila ako pinalaking spoiled. Hindi ako gaya mong nakukuha ang bawat naisin. They trained me to be an independent at paghirapan kung ano man ang gusto ko sa buhay. Ako naman, lumaking spoiled sa parents ko. Niayaw nila akong padapuan sa langaw. Pagkatapos, isisilid lang pala ako sa sako ng pesteng yun. Ani ang nagtagis ang bagang, saka napatitig kay Lucas. Kung hindi dahil sa'yo, malamang pinirapiraso na ako ng mga pating sa dagat. At papano akong wala man lang magandang naiambag sa lipunan? Palagay mo, karma ko ba to sa lahat ng sakit ng ulong binigay ko sa parents ko noon? Kung may dapat makarma, ang bugok mong asawa yung Zoe. Kaya siguraduhin mong gagawin mong lahat ng mga plano natin. I can't wait to see him fail. Bakit ba parang ang tindi ng galit mo sa asawa ko? Matiin mo tanong niya kay Lucas. Sa ginawa niya sa'yo, sa palagay mo, hindi ako magagalit? Kahit nga sa asong kalye gawin yun ng asawa mo, kukulo ang dugo ko eh. Sa tao pa kaya? Hindi na lang siya umimik at mas tinuon ang pansin sa pagkain. Nang makatapos sila, ay kaagad na rin silang umuwi at naghanda para pasukin nila ang sarili niyang bahay. Pero nang makarating siya sa mansyon, ay kaagad niyang natutop ang bibig. Nang pagsilip sa kwarto nila ng dating asawa, ay nakita niyang nagsasalo sina Desmond at Sophia. Gustong-gusto ninyang sugurin ang mga ito, ngunit natigilan ang kanyang buong katawan ng mga sandaling iyon. Napalingon siya kay Lucas na naghihintay sa isang sulok. Kumunot ang noo ng lalaki nang mabanaag ang reaksyon ng mukha niya. Nang mapansing hindi pa rin siya gumagalaw mula sa kanyang kinatatayuan, ay mabilis siya nitong nilapitan. Kaagad nagtangis ang mga bagang nito nang makita kung ano ang dahilan at para akong naistatwa sa aking pagkakatayo. Bigla siya nitong binuhat at inilayo sa lugar na iyon. Iyak ako ng iyak na makabalik kami sa kotse. Damn Zoe, hindi ba napaghandaan natin to? Inaasahan mo nang yun ang makikita mo sa oras na pasukin natin ang bahay niyo, hindi ba? Inis na sabi ni Lucas sa kanya. Hindi pa rin pala ako handa. Humahagulhol na sagot niya. Hindi ko pa rin pala kayang makita ang asawa ko na may kaniig na ibang babae. Bakit kailangan ko pa yung makita? Bakit ngayon pa natin naisipang pasukin ang bahay namin kung kailan nagsasalo sila? Palagay mo ba, Zoe, hindi nila yan araw-araw ginagawa?
Mukhang nahihibang ng asawa mo sa babaeng yun. Tiningnan ko ng masama si Lucas. Talaga bang manhid ka? Nakita mo na nasasaktan ako. Parang tuwang-tuwa ka pang makitang nasasaktan ako. Sino ba sa atin ang manhid, Zoe? Mutikan ka na mapaslang na lalaking yun. Pero iniiyakan mo pa rin ito ng ganyan. Hindi ka na ba tinatabla ng pananakit niya sa'yo? Hindi ka lang manhid. Baliw ka pa. Asar na sabi nito sa kanya. Mas lalo siyang napahagulhol. Aminado naman siyang baliw siya. Sino nga ba ang matinong babae na patuloy pa ring umiibig sa asawang pinagtangkaan ng buhay niya? Nag-iisa lang siyang ganito. Waring naaawa na pinahid ni Lucas ang mga luha niya. Hindi mo dapat iniiyakan na lalaking yun. Kung magsalita ka, parang andali-dali lang sa'yo ah. Mahal na mahal ko si Desmond. Kaya hindi basta-basta matuturuan yung puso ko na huwag masaktan. Wala naman kasi akong ibang lalaking minahal maliban kay Desmond. Kaya sobrang hirap nitong burahin sa puso ko. Kailangan ba kitang iuntog sa pader para matauhan ka? Napatitig siya rito. Palagay mo, mababawi ko siya sa Sophia na yun? Mapapaibig ko ba si Desmond sa bago kong anyo? Napakurap-kurap si Lucas. Kahit sinong lalaki, makukuha mo sa bago mo mukha, Zoe. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo. Kailangan mo kong paniwalain na may isang lalaking pwede magmahal ng sobra-sobra sa akin, Lucas. Aniya rito. Kailangan mo kong papaniwalain na may isang taong totoong nagmamahal sa akin ang lubos. Hindi dahil sa pera ko, kundi dahil sa pagkatao ko. Bahagya akong napatawa. Pero palagay mo, kapag nalaman ng taong yun ang totoong mukha ko, mamahalin pa rin niya kaya ako? Maya-maya ay biglang hinawakan ni Lucas ang mukha niya at nagulat siya nang hagkan nito sa kanyang labi. Pero mas nagulat ako sa naging reaksyon ng aking katawan sa mga hagkan na iyon ni Lucas. Bukod kay Desmond, ay ito pa lamang ang nakakahagkan sa kanya. At napakalayo ng pakiramdam na idinulot ng mga labi nito kumpara sa labi ni Desmond. With feeling siyang hinahagkan ni Lucas na mga sandaling iyon. Mainit at mapusok, kaya damang-dama niya. Unlike sa mga hagkan ni Desmond na malamig at halatang napipilitan lang. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lamang niya naramdaman kung gaano katamis ang isang kiss. Kaya naman, para siyang natangay sa ginagawa ng lalaki. Buong init rin niyang tinugon ang mga hagkan na iyon ni Lucas. Napapikit pa siya. Ni sa panaginip ay hindi niya inaasahang mag-e-enjoy siya ng ganito. Para siyang dinadala sa ibang dimensyon ng mga sandaling iyon. Kung kaya't nabigla siya nang bigla akong itulak palayo ni Lucas. I'm sorry. Humihingal na sabi nito sa kanya. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na the very desirable ka na ngayon. Kaya pwede ba, Zoe? Alisin mo na yung pagdududa mo sa utak mo. Nito sa akin. Hinagkan mo ba ako bilang si Zoe? Or dahil naiisip mong asawa mo sa akin? Halos paanas lamang na tanong niya rito. Ilang beses ko bang kailangan ipakiusap sa'yo? Layo kong pinag-uusapan natin ang asawa ko. Hindi alam ni Lucas kung paano sasagutin ang tanong na iyon ni Zoe. Hindi rin niya alam kung hinagkan ba niya ito dahil nakikita niya rito ang kanyang yumaong asawa or dahil sa tawag ng kanyang pangangailangan o baka sa parehong dahilan. Hindi niya alam. Please, Zoe, ilang beses ko bang dapat ipakiusap sa'yo na huwag na natin pag-usapan ang asawa ko? Aniyang napahinga ng malalim. Then I'm sorry kung basta na lang kita hinagkan. Pero gusto kong ipaalala sa'yo na desirable ka na ngayon. Hindi ka na basta-basta. Kahit sinong gustuhin mo, pwede mo nang maakit ngayon sa taglay mong kagandahan, okay? Aniyang tiningnan ito ng matiim. Kaya pwede ba, tanggalin mo na sa utak mo yung self-doubt na yan? Hindi yan makakatulong sa mga plano natin. Humihikbing tumango ang babae. From now on, wala akong tanging iisipin kundi ang mapabagsak na lalaking yon. That's my girl. Aniyang pinisil ito sa pisngi. Now, bumalik ka na sa loob ng bahay niyo at kunin mo ang green book. Tumango ito sa kanya, saka lumabas na ng kotse at naglakad muli papasok sa loob ng gate na parang walang nangyari. Napahinga siya ng malalim saka sumunod na rito. Dahan-dahan naglakad papasok sa loob ng bahay si Zoe. Alam niyang ganitong oras ay tulog pa rin ang mga maids, kaya kampante lang siya na pasukin ng library karugtong ng master's bedroom.
Napaismid siya nang maalala ang nasaksihan kanina. Kung hindi niya marahil kasama si Lucas, ay baka kung ano na ang nagawa niya sa mga ito. Maingat na niyang binuksan ang filing cabinet, kung saan itinatago ni Desmond ang mga importante nitong documents. Noon nagsasampa pa sila, ay hindi iyon iniwanang walang lock ng kanyang asawa. Ngayon ay kampanting-kampante naman yata ito kay Sophia. Sa bagay, magkasabot nga pala ang dalawang yun sa paggawa ng kalokohan. Kaya tiwalang-tiwala ang magaling niyang asawa sa babaeng iyon. Napangisi siya nang may maisip na kalokohan. Alam niya kung saan ito tinatago ang wallet nito. Hinila niya ang nasa ibabang drawer. Abotenga ang ngiti niya nang makita ang makapal na wallet nito. OMG! Siksik sa pera ang wallet ni Desmond. Samantalang nung makilala niya to, ni hindi malang siya mailibre ng fishbowl sa kanto. Binuksan niya ang wallet nito. Parang dinudurog ang puso niya nang makita ang larawan ni Sophia doon. Napapikit pa siya habang pinipigilang maiyak na namang muli. Enough, Zoe. Sambit niya sa sarili. Hindi dapat pinag-aaksihan ng luha mga lalaking kagaya ng asawa mo. Pilit niyang iwinaksi ang nararamdaman, saka tumayo at binuksan ang nasa gitnang drawer. Nakita niya ang green book. Lahat ng passwords ay nakasulat doon, pati na rin ang mga social media accounts nito. Papalabas na siya ng library nang maramdamang bumukas ang pinto. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na green notebook at mabilis niyang isinara ang mga drawer, saka nagkubli sa madilim na sulok ng library. Nakita niyang pumasok doon si Desmond. Dala ang isang kulay pulang folder. Naupo ito sa swivel chair, saka binuklat ang laman ng pulang folder. Maya-maya ay nakita niyang pumasok din doon si Sophia at pumuesto sa likuran ng swivel chair habang minamasahe ang batok ni Desmond. Are you sure na willing kang ibenta ang bahay na to? Hindi ba regalo pa to sa iyo ng biyanan mo bago kayo ikasal ng unggoy na yon? Dinig niyang sabi ni Sophia dito. Unggoy? Gustong-gusto niya itong sugurin. Kaya nga mas lalong gusto ko na itong ibenta. Sa totoo lang, ayoko na may makakapagpaalala pa sa akin tungkol sa pamilyang yun. Napakawalang utang na loob mong peste ka. Anong klaseng nilalang bang lalaking to? Sa kabila ng lahat ng kabutihang ipinakita nila ng mga magulang niya, ay ganito pang ibabalik nito sa kanya? At si Sophia, hindi naman gaanong kagandahan kapag walang makeup. Ngayon rin lang niya napansin. Napaka-cheap naman pala ng beauty nito. Walang-wala sa ganda niya ngayon na sobrang classy at halatang mamahalin. Sa bagay, ano nga ba nga asahan niya sa isang dating call girl na naging starlet na hindi pa man sumisikat laos na. Napaka-cheap. Habang sa kabilang dako, ay kanina pa sinisenyas ni Lucas si Zoe na gumapang palabas ng library. Ngunit mukhang nag-e-enjoy pa talaga itong sakta ng sarili habang pinapanood si Desmond at Sophia na naglalampungan habang may binabasang file. Piko na siya kay Zoe. Akala niya ay nagkakaintindihan na sila na never itong magpapatangay sa emosyon nito para walang distraction, na kahit anong habang isinasagwa nila, and yet hindi pa rin ito sumusunod. Kapag ganito ito palagi, tiyak na kapahamakan ang pupuntahan nila. Bigla siyang natigilan nang mapansing tumayo si Desmond at waring papunta sa direksyon na pinagtataguan ni Zoe. Napamura siya na makita ang malaking anino ni Zoe na siyang dahilan kung bakit tumayo si Desmond para tingnan iyon. Mukhang mabubuking sila nito nang wala sa oras. Mabilis siyang lumabas at sinampa ang bintana sa may library. Nakita niya ang panik sa mukha ni Zoe habang papalapit dito si Desmond. Mabilis siyang pumasok sa bintana at tinakbo ang kinaroroonan nito. Damn! Dinig niyang sigaw ni Desmond habang si Sophia ay sumisigaw na waring takot na takot. Kaagad na hinanap ni Desmond ang armas nito sa loob ng master's bedroom. Ngunit bago pa ito makalusot ay naitakbo na niya palabas ng bahay si Zoe. Sunod-sunod ang ginawa nitong pag-asinta sa kanila at kaagad na niyang pinaharurot palayo ang kanilang sasakyan. Sinulyapan niya si Zoe na yakap-yakap ang green book. We made it. Masayang sabi niya rito. Ilang segundong hindi nagsasalita si Zoe. Waring na shock sa mga nangyari. Ngunit maya-maya lang ay napangiti na ito habang nakatingin sa hawak na wallet at sa green notebook. Although hindi pa rin perfect ang ginawa mo, mutikan ka ng mahuli. Next time,
Focus ka lang sa kung anong pakay natin. Huwag na huwag mong paiiralin ng emosyon mo. Or else, madidistract ka, kagaya ng nangyari kanina. Aniya rito. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na binago mo lang ang mukha ko, hindi ang puso ko. What do you expect me to do? Hindi ako robot, kaya may nararamdaman pa rin ako. At hindi naman basta-basta yun mawawala. Anitong kumunot ang noo. Pero ikaw, parang bihasang-bihasa ka ng gawin ng mga ganito. Tapatin mo nga ako. Doktor ka lang ba talaga or miyembro ng Akyat Bahay Gang? Mapakla ang naging tawa ko dahil sa sinabi nito. Somehow kasi ay may katotohanan ang tanong na iyon ni Zoe sa kanya. Ilang bahay na nga ba ang napasok nila ng grupo niya sa tuwing may misyong iniuutos sa kanya ang kanyang ama? Hindi lang dito sa Pilipinas. Maging sa iba't ibang bansa ay pumapasok sila sa mga bahay ng target nila. Kung kaya't bihasang-bihasa na siya. Kabisado na rin niya ang pag-unlock ng kahit na anong uri ng pinto sa bahay. Sa totoo lang, kung noon ay napipilitan lamang siyang sundin ang utos ng kanyang ama, ngayon naman ay may kakaibang excitement na ibinibigay sa kanya ang bawat misyon na ipinagagawa nito sa kanya. Siguro ay dahil alam niyang masasamang tao lang naman ang kinalaban ng kanyang ama. Yung mga salot sa lipunan, yung mga magnanakaw na politicians, mga syndicates, mga malalaking factory na nag-ooperate illegally at hindi pinoprotektahan ng kalikasan. Mga taong kagaya ni Desmond na walang konsensya. Maya-maya ay binuksan ni Zoe ang wallet na kinuha. Saan mo gustong mag-dinner mamaya? Masayang tanong nito sa kanya sa kabinilang ang laman ng wallet. Wow! May dollars pang mokong! 50,000 pesos! Bulalas nito matapos magbilang. Samantalang nung makilala ko siya, maswerte na kapag may lamang 1,000 pesos ang wallet niya. Well, kasalanan mo rin naman dahil masyado ka nagtiwala sa kanya. Kayo ng parents mo. Sabi niya rito, sa kabahagya itong nilingon. By the way, wala ka bang ideya kung paanong nawala ng preno yung minamanehong sasakyan ng father mo? What do you mean? Kunot noong tanong nito sa kanya. Don't tell me, may kinalaman din si Desmond sa pagpano ng parents ko? Nagkibit balikat siya. Mas gusto niyang si Zoe mismo ang makadiskubre kung paanong pumanaw ang mga magulang nito. Titiyakin kong mabubulok sa bilangguan ng dalawang yon. Gigil na sabi ni Zoe. Sana nga, mapanindigan mo yan. Yeah. Halos paanas lamang na sagot ni Zoe kay Lucas. Sana nga ay mapanindigan niya itong galit na nararamdaman para sa kanyang asawa. Magagamit ko bang credit card ni Desmond na hindi nito matitrace kung sino ang gumagamit? Gusto kong mag-shopping. Gusto kong mamili ng mga mamahaling alahas gamit ang credit card niya. Napangisi ang lalaki. Easy. Gagamit tayo na daming account sa ibang bansa, kaya kapag tinitrace kung sino ang gumagamit ng credit card ni Desmond, lalabas na lahat yung account niya ng isang foreigner na nasa ibang bansa. Magkano bang credit limit ng asawa mo? Ang alam ko, nasa 8 million pesos. Sagot niya rito. Ang cheap naman pala ng asawa mo. Katumbas lang yun ng isang relo. Mas mabuti pang, i-donate ko na lang tong 8 million. What do you think? Hindi makapaniwalang napalingon si Lucas kay Zoe. Kung may isang bagay mang ikinaangat nito kay Clara, iyon ay pagiging simple nito. Unlike kay Zoe, hindi ito mahilig sa mga material na bagay. Sinong babae makakaisip na i-donate ang 8 million sa ibang tao? Gayong kailangan rin naman ito ng pera sa ngayon. Dahil hindi nito magamit ang perang nakapangalan sa babae. Why? May dumi ba ako sa muka? Tanong nito sa kanya, nang mapansing nakatitig siya rito. Huwag ka lang masyadong tumitig at baka mabangga tayo. Paalala pa ni Zoe sa kanya. Saka lamang niya ibinalik ang atensyon sa minamaneho. Talaga bang nakakasukang pagmumukha ko dati? Dinig niyang tanong nito. Kung hindi pa pala ako naging anak mayaman, dumi lang ako sa paningin ng ibang tao. Malungkot na sabi nito sa kanya. Zoe, please stop sabotaging yourself, okay? Hindi ka na si Zoe ngayon. Kalimutan mo ng dating ikaw. I'm trying. Pwede ba ako mag-request sa'yo? Mahinang tanong nito. What is it? Pwede ba tayo mag-date bilang si Zoe?
Gusto kong maramdaman kung paano dapat itrato ng isang lalaki. Gusto kong ma-experience na maidate ako, hindi dahil anak mayaman ako, kundi dahil gusto kong makasama ng taong kadate ko. Mariin siyang napalunok. Paano niya gagawin yon kung si Clara ang nakikita niya rito sa tuwing tinitingnan nito? Kaya mo bang gawin yon? Dinig niyang tanong muli ni Zoe nang hindi siya kumikibo. Yeah, why not? Pagsisinungaling niya rito, kahit pa nga alam niyang mahihirapan siyang paghiwalayin si Zoe at Clara sa katauhan nito ngayon. Ngunit para pawiin ang kung anumang sakit na nararamdaman nito, ay pumayag na lamang siya. Salamat. Gusto ko lang ibalik yung self-confidence na matagal ring nawala sa tuwing pinaparamdam ng mga tao sa akin kung gaano ako kapangit. Ramdam niya ang sakit sa bawat katagang binibitawan ni Zoe. Alam niyang naging napaka-traumatic na mga pinagdaanan nito sa buhay dahil lamang sa anyo nito. Magde-date tayo. Ipaparamdam ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo naramdaman noong kayo pa ni Desmond. Aniya rito at bahagya pa niyang ginulo ang buhok nito. Tama na ang iyak. From now on, ayoko na makita kang iniiyak ka na lalaking yun, okay? Tumango ito sa kanya. Good. Nakangiting sabi niya saka ibinalik ng muli ang atensyon sa pagmamaneho. Sa sobrang pagod at stress, unti-unti nang pumikit ang mga mata ni Zoe habang nasa loob sila ng sasakyan. Excited siya sa ipinangakong date ni Lucas sa kanya. Ngunit mas excited siyang ma-hack ang credit card ni Desmond. Tiyak na magwawala ang bugok na yon kapag nalaman nitong 8 million ang kailangan nitong bayaran sa credit card nito. Talagang sasagarin niya ang credit card nito. Napahimbing ang tulog niya kung kaya't hindi na niya namalayan nang buhatin siya ni Lucas at ilapag sa kanyang kama. Umaga na nang magising siya. Paglabas niya sa kusina ay nakita niya naghahanda ng almusal si Lucas. Naka-boxer shorts lamang ito at walang suot na pang-itaas, kung kaya't kitang-kita niya ang mga muscles nito sa braso. Nang magsabog ng kagandahang lalaki ang Diyos, pick-up truck marahil ang dala ni Lucas, kaya nasalo nitong lahat ng magagandang katangian. Unlike her, maganda na nga pala siya ngayon, pero kulang pa rin ang kumpiyansa niya sa sarili. Good morning, tinawagan ko na yung kaibigan kong hacker. Saan mo nga pala gustong gastusin yung 8 million pesos? Nakangiting tanong ni Lucas sa kanya. Inilapag nito sa mesa ang nilutong tortang talong, bacon, and egg at salad. Saka kumuha ng 2 plato para sa kanila. Hinila na rin ito ang isang upuan at bahagya pang yumukod sa harapan niya. Napangiti siya dahil para siyang isang reyna kung paglingkuran ni Lucas ngayong umaga. Naawa siguro kaya ang bait nito sa kanya. Total nasa mood ka ngayon, pwede bang gawan mo rin ako ng kape? Request niya at himalang kaagad naman itong tumalima. Naninibago siya rito. Kung ikaw ang tatanungin ko, saan mo gustong gastusin ng 8 million pesos? Balik tanong niya. Anniversary ng isang charity na sinusuportahan ko, mga batang may cancer. Total sabi mo, ayaw mo bumili ng mga mamahaling gamit. Bakit hindi mo nalang i-donate sa kanila? Napaismid siya sa narinig. So, kaya bait-baitan ka ngayon ganon? Are you accusing me of something? Ikaw nagbigay ng idea na gusto mo nalang i-donate ang pera. Tinanong mo ko kung saan, ngayon nagbigay ako ng idea, pagbibintangan mo kong, hey, calm down. Bakit ba biglang uminit ang ulo mo? Binibiro lang naman kita. Nakangising sabi niya rito. Wag na wag mo kong ipapare sa bugok mong asawa, Zoe. Dahil ibang-iba ako sa kanya. Okay, I'm sorry. Grabe ka naman, di ka na mabiro. Will you please calm down? Hindi kita kinukumpara sa kanya. Masamang taong lalaking yon. Napabuntong hininga si Lucas at pansin niyang kumalma na ito. Sa kabilang banda, napasigaw ng malakas si Clara nang mula sa eroplano ay lumabas ang glider na sinasakyan nila ni Lucas. First time niya iyon, kaya takot na takot siya. Ngunit dahil katabi niya si Lucas, ay unti-unti na rin siyang naging kampante. Hindi niya inaasahang ganitong kadate ang mai-experience niya kay Lucas. Napakasaya at napaka-exciting. Kasing exciting ng pagkatao nito. Pagkatapos ng activity nilang iyon, ay sumakay sila sa yacht at doon sila nag-dinner. Akala ko sa mga James Bond movie lang ang mga ganito. Meron pala talaga sa totoong buhay.
Masayang sabi niya habang pinapanood itong buksan ng wine para sa kanila. Itinukod niya ang isang kamay sa kanyang pisngi habang nakatingin rito. Ilang babae na bang nadala mo sa ganito ka-exciting na date? Misteryosong ngumiti lang si Lucas sa kanya at tila walang balak sagutin ang tanong niya. Ewan, ngunit kinikilig siya sa mga ngiting iyon ng lalaki. Napakaswerte naman ni Clara para mapaibig ang isang gaya ni Lucas. Tubad nga lang kasi pumanaw ka agad dito sa cancer. Ang sakit-sakit siguro niyon para kay Lucas, kaya ayaw na itong pag-usapan ng tungkol doon. Parang may gumapang na kuryente sa kanyang buong katawan nang maisip na taglay na niya ngayon ang mukhang iyon ng asawa nito. May mga pagkakataon bang natutokso ito sa kanya dahil sa mukhang tinataglay niya ngayon? Napalunok siya. Lalo na nang muling magtama ang kanilang mga paningin at titigan siya nito na para bang gustong-gusto siya nitong hagan. Pero bago pa siya nito hagan, ay siya na ang kusang tumayo at sinakop ang labi ng lalaki. Gusto niyang makalimutan ang lahat-lahat ng mga sandaling ito. Pansamantala ay wala siyang gustong isipin, kundi makasama niya ang pinakagwapong nilalang sa sandaling ito. Pansamantalang nakalimot si Lucas at nagiinit ang kanyang buong katawan habang sinasakop ang matamis na labi ni Zoe. Nangako siya sa sariling hinding-hindi siya matutokso dito. Ngunit kaninang hagkan siya nito ay para siyang isang kandilang mabilis na nauupos. Paano ba niya tatanggihan ang pagkakataong ito kung si Zoe na mismo ang kusang nag-o-offer niyon sa kanya? Lalaki lang siya. Para siyang nawawala sa kanyang katinuan habang gumagapang ang kanyang mga kamay papunta sa loob ng blusa nito. Narinig pa niya itong mahinang sumigaw na mas lalong nakapagpagising sa kanyang sandata at tila nais na magwala sa loob ng kanyang pantalon. Ngunit bago pa siya tuluyang makalimot ay tumunog na ang kanyang phone kung kaya't mabilis siyang kumalis dito. Hello, Dad? Ani ang bahagyang napasulik kay Zoe na pulang-pula ang muka at umiwas ng tingin sa kanya. Lumayo siya upang hindi nito marinig ang pag-uusapan nila ng kanyang ama. Sorry to bother you in the middle of your date, iho. Napailing na lang siya. Wala talaga siyang maitatagong kahit na anong sekreto sa ama. Yes, Dad. You need to get out on that island now. May ipapatrabaho ako sa buong team at kailangan nila ng tulong mo. Yes, Dad. Ani yang hindi pa man nakukumpleto ang buong sasabihin ay bigla na lamang itong nawala sa kabilang linya. Napapailing na binalikan niya si Zoe. May emergency ako. Sorry, pero kailangan na nating bumalik ng Maynila. Tumangulang ito sa kanya. Ni hindi niya mabasa ang reaksyon sa mukha nito. Disappointed rin ba ito tulad niya?